Ito po ang ating kahilingan kay Secretary Vince Dizon pa po ito naka-address. Permado po ito ng mga national leader na yung pong 280,000 na subsidy ay sana po kagalang-galang na Pangulo ay magiging 500,000 po ang ibibigay nyo para sa mga electric vehicle. Ito ay ayon kay Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez. Ipaparating nila sa Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez at sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang kahalagahan ng naturang programa. Kabilang din sa kanilang panawagan ang pagtatalakay sa mga umiiral na issue tulad ng mataas na multa at parusa sa ilalim ng Joint Administration Order na anilay sumasalungat sa umiiral na batas na RA 4136 o Land Transportation Traffic Code. Dagdag pa rito, nananawagan ng LTOP ng masusing pag-aaral sa pagpapatuloy na pagdami ng mga motor taxi na nagdudulot ng masikip na daloy na trapiko at panganib sa mga lansangan. Umaasa ang grupo na personal na mapapakinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga hinaing bilang bahagi ng pangakong walang maiiwanan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa isinagawang pagpupulong kasama ang iba't ibang lider ng pambansang transportasyon tulad ng Stop and Go Coalition, FEDJODAP at UB Express NAFU-VEXI. Layunin ng pagpupulong na pag-isahin ang kanilang paninindigan sa mga isyong kinakaharap ng sektor ng pampublikong transportasyon. Tinalakay din nila ang mungkahing pagpapalabas ng decal sticker bilang pagkakakilanlan ng mga lehitimong rehistradong sasakyan. Bukod dito, tinalakay rin ang kawalan ng malinaw na alokasyon ng road user tax na taon-taon nilang binabayaran at kung saan napupunta ang pondong dapat sana'y nakalaan para sa mga pampublikong sasakyan. Bahagi rin ng kanilang hakbang ang panawagan sa mga otoridad na magkaroon muna ng konsultasyon o pampublikong pagdinig bago ipatupad ang anumang taas singil sa mga toll fee. Iminungkahi ng LTOP na magkaroon din ng pambansang parangal sa natatanging tsuper. Ito ay sa pangunguna ng DOTR at LTFRB bilang pagkilala sa mga huwarang tsuper sa buong bansa. Hiniling din nila sa pamahalaan na pag-aralan muli at tuluyang amyendahan o buwagin ang mga patakarang labis na nagpapahirap sa mga driver at operator gaya ng JAW na nagtatakda ng sobrang taas na multa. Isinusulong din nila ang pagkakaroon ng scholarship program para sa mga anak ng mga tsuper sa pamamagitan ng TESDA bilang hakbang tungo sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Nananawagan din sila na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa operasyon ng mga motor taxi upang maiwasan ang kaguluhan sa trapiko at aksidente sa kalsada. Muli, mariin nilang hiniling na ang anumang pagbabago sa toll fee ay dumadaan sa due process at konsultasyon ng sektor na direktang naapektuhan nito. Sa kabuuan, iginiit ng LTOP at ng mga kasaping transport group na ang kanilang mga panawagan ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi para sa kaayusan, kaligtasan at kabutihan ng buong sektor ng pampublikong transportasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.